Magandang paglalakbay sa panibagong aralin. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko kayong samahan ako sa isang masusing pagtuklas sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna, isang akdang patuloy na nagbibigay buhay sa ating panitikan at kamalayan bilang mga Pilipino. Pangatlong paglalakbay. Pinagmulan at paglaganap sa Pilipinas. Dahil sa pagkakahilintulad ng mga ganitong kwento, pinaniniwalaang ang Ibong Adarna ay maaaring hango sa mga kwentong bayan ng iba't ibang bansa sa Europa, gaya ng Romania, Denmark, Austria, Alemanya at Finland. Dahil dito, may ilang scholar ang nag-aalinlangan kung ito ba ay ganap na maituturing na panitikang Pilipino. Sa kasaysayan, ang anyo ng tulang romansa ay kilala na sa Europa noong panahong medieval o Middle Ages. Tinatayang noong 1610 mula sa Mexico, dumating ang Ibong Adarna sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Espanyol. Ginamit ito bilang kasangkapan sa kolonisasyon upang hikayatin ng mga katutubo na yakapin ng relihiyong Katolisismo sa pamamagitan ng aliw at kwento. May mga kuridong hindi na matukoy ang tunay na sumulat, kaya itinuturing na salaysaying bayan. Sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay paulit-ulit na isinalaysay, nagdagdagan ng detalye, at yumaman ang nilalaman. Ngumanan pa man, may mga kritiko gaya ni Julian Cruz Balmaceda na naniniwalang ang unang humango o nagsalin ng Ibong Adarna ay si Jose de la Cruz, na mas kilala bilang Joseng Sisiu, na sinasabing naging guru rin ni Francisco Balagtas sa pagsulat ng tula.